Alright, here we go. It's me, Inday. Mga ka-Inday, ito pala pagpasensyahan nyo na kung hindi tuloy-tuloy yung Tagalog ko. Alam nyo naman, hindi ako pure Tagalog, Ilonggo ako, Bisaya, ha? Ayan. Ang gusto ko lang linawin kasi itong si Kuya, hindi tama sinasabi niya eh. Ito, pakinggan nyo. Nakita ko kasi napanood nyo naman eh. Ayan. Bawat detalye, sasagutin ko yan. Yan ang buhay ko. Maliit pa lang ako, mga kapanali. Tatlo po kami. Ate ko, si Kuya, ang buwang bunso. Doon po kami sinakak sa Iloilo. Tatlo na. Ang mama ko, ba't nakilala ang mama ko at ang mama ko sa Maynila? Dahil pumasok po siya katulong ang mama ko sa kapitbahay. Doon sila nakakilala, doon nabuo ang pagmamahalan ng dalawa. Hanggang sa, yun nga, nagsama sila sa bahay, sa Maynila. Hanggang sa nabuo na ang ate ko, ganyan. Dahil sa pagmamahalan nila. Hindi ko yan i-forward. Tapos si Kuya, Kuya ko, tapos ako. So tatlo po kami anak. Tapos hindi naging maganda po yung resulta ng relasyon ng mga tata ko. So nangyari, nagkaroon ng pagkakaintindihan po. So hindi ko na ikakwento kung ano yung mga kailan. Basta yun ang nagkaiwalay. Ako, yung mga panahon na nagkaiwalay sila, nasa probinsya po ako nun. Pati yung mga kapatid ko. Pumunta po ang papa ko sa probinsya. Dahil, yun ang magkakaiwalay na. Ginawa ng papa ko. Dahil nakakaguan na. Dinala po ako sa Maynila. Ako, tsaka yung ate ko, si Utol, naiwan ko yan sa probinsya. Kaya lang probinsya ko si Utol. Makapansin mo yung salita niya talagang Ilonggo. Ako Tagalog po ako. Kaya ganito yung salita ko dahil hindi ko na ako magsasagot. Hindi sa totoo lang naman mga ka-Inday, hindi na yan ang pinagawayan namin. Alam niyo yan. Nung kinuha ko, ako ng papa ko sa Nabotas, sa Iloilo, iba ako sa Maynila. Hindi na kami nagkita ng mama ko hanggang sa pagkakit ko at high school. So una po ako sa pagmamahal ng ina. At ang papa ko, yun, nagkasama na rin, di ba? Lumaki po ako sa lola ko, kumbaga wala ako sa pagmamahal ng tatay, wala ako sa pagmamahal ng nanay. Hindi ko yan. Lumaki po ako na, ano, walang kasalit. Lumaki ako sa lola ko, pinagkakalang ko. Hindi na mablang para makakawin sa buhay. Nabibigyan ko dito. Hindi na mablang. Sa part na wala akong masabi dyan. Kasi tama naman siya. Hindi ko nito sa tao. Lumaki ako na naiingit na, alam ko, may pamilya namin. Sana may tatay ako nagkakalaga sa akin. Sana tama ko lang dyan. Sabi naman ko, inaalagaan ako. Kumbaga, hindi na pa. Lumaki po ako ng ano, ng ulang na pagmamahal ka ito. Hindi ko yan. Hindi na nga, kasi lumaki na kami. Walang contact talaga. Ayos ko lang ako. Sorry po ah. Lumaki ako ng ano. Sana wala ko lang nagsikap ako sa sarili ko natin, diskarte. Lahat sasabihin ko na sa inyo. Lahat. Ito, lahat. Sasabihin ko lahat. Magiging open ako. Ayos ko lang sa sarili ko. Yun naman. Ayos ko lang kami. Ang kuya ko, nagtrabaho kuya sa ano. Sa Caloocan. Tapos, sinubo siya ng tito ko kasi trabaho ganito. Sinubo siya ng tito ko. Sa Mandaan. Para pagkirahin sa bahay at mag-aaral. Doon kami nakilala ng kuya. Noong time na nag-aaral si kuya, yun nga, natay na nakakausap ko lang yung mama ko. Doon kami nagkaroon ng pagkakataon na pausap. Siguro mga 22 years na kami hindi nagkausap ng mama ko. Kung hindi naman yung ano niya, yung pag-aaruga. Kasi nga, nasa probinsya siya. Yun, talagang gusto ko yung ano yun. Lahat naman tayo, diba? Yung gusto natin talaga tayo na mag-uwi natin. Ayun nga, nag-aaral siya sa school na pinag-aaralan ko din. Hanggang sa nagkaalan na umuwi ng probinsya. Yun, nabit ko na ang mama ko. Noong time na yun, malaki na ako mga kapanalig. Kaya malaki na ako, nabit na. Hanggang sa nag-aaral na rin ako, nag-Facebook na rin ako ng mga kapanalig. Nakilala, kaya kakilala ko na rin yung mga kapatid ko doon kasi mga yung kapatid ko doon. At si Inday yung sumunod sa akin, si Inday. Hanggang sa ayun na, nakapasok na ako ng YouTube. Nagkakapera na, pupunta kami doon. At nagkakabanding-banding na. Siyempre nakilala. Masaya kasi nakilala ko na yung mama ko eh. Tapos, yung si Kuya, diretso rin sa pagtatrabaho, nag-Kuwait. Tinulungan ko ang kuya ko na makapunta sa ibang bansa. Pinahiram ko siya ng pera para makapagtrabaho sa Kuwait. Maganda naman ang kinalabasan siya, nakakapagpadala siya ng pera doon sa probinsya, nakasuporta siya sa mama ko. Tapos nung lagi na ako, eto na. Ayan, napapasok na tayo kay Inday ngayon. Yung pamilya ko doon, gusto ko supportahan. Pero syempre, matagal naman kami hindi nakita, gusto ko munang i-build yung sarili ko bago ko sila supportahan ng all the way. Kasi ako, kulang ko rin ako eh. Hindi ko kaya sa sarili ko kung ano mangyayari. Yun na, nakilala. Nung nakasok ako sa YouTube, si Kuya, gusto niya na mag-vlog. Pinasama ko sa akin, sinubukan ko kung kakayanin niya. Kaya niya naman, kaya niya. Pumunta siya dito, ano ngayon, business ko ito. Ito na tayo sa part na, yun ang tinutulungan na namin sa probinsya. Sa mga vlog, marami rin nag-i-sponsor, pupunta kami doon. Itong si Inday, nakitaan namin, nagsumo ito sa so, nangyari, password na. Tapos pumunta sa Cavite. Sabi namin, sinubuyan ni Kuya doon sa Cavite, mga kapanali. At dinala dito, dito mismo sa kapanali. Doon sa ako namubo? Inday.
Huwag kayo magbansa kasi baka kung ano ang mangyari sa'yo. Hindi natin alam kasi ang pambansa gusto niya puntahan sa delikado. Tama naman, tama. Alam naman natin Concern sila sa akin. doon, maraming mga Pilipina, OFW na disgrasya. Kaya sabi ko, ito, huwag na natin si Tay. Sabi ko, sige, wala problema, mag-vlog na lang. Mag-vlog. Okay man yung masaya. Dahil si Tay naman po ay talaga maulit at masaya din kasama sa vlog. Talagang yun, supportan ko sila. Gusto mo mag-vlog, nandito siya, tulungan naman siya ng halos mag-iisang taon. Maganda, masama. Maganda, masaya. Hanggang sa, mga ilang buwan, may mga nagpapadala ng pera natin yung sponsor. Gusto ko kasi ang tulungan lahat ng kapatid ko, mga kapatid. Lahat ng kung gusto nila mag-YouTube. Para siya yun, di ba? Pinabagal din rin mga kapatid namin. Ganun sa akin. Gusto ko maranasan din naman nakikita sa YouTube. Tama ko sa karera. Kaya di, vlog, masaya. Di na ako papasok si Sir Bobby. No? Si Sir Samsung, yung si Toyota Mechanics. Si Sir Toyota Mechanics, ano yan? Nag-sponsor sa amin. Papadala. Ano, pagkain, ganyan. Si hindi ko kasi, may asawa yan sa probinsya. Papangalan, yung sabi ko na, si Joseph. May asawa ko yan at anak. Bago balik sa probinsya. Ang sabi, pupunta lang siya sa akin, masakar ng trabaho. Yung pala, may natanit na siya. Kung sa ano na pala, iba na pala, kaya pala nagpapadala si Sir Bobby ng ano, ng mga, ganyan, mga pabango, parang may teddy bear pang malaki. Parang iba na. Sabi ko, may asawa kasi si Inday eh. Hindi namin papayagan na masira yung pamilya niya. Sigurado kang may asawa ko, kuya? Di ba? Pinaupo ko kayo ni Kautol at kinausap ng masinsinan kasi gusto nyo talagang makipagbalikan ako doon. Bago ako pumunta dyan, kuya, sa Batangas is nagtrabaho na ako almost 1 year dito sa Iloilo. At sasabihin ko sa iyo, wala na kami. Wala na kami ni Jojo. Oh, ayun. At bago ako pumunta dyan is wala na talaga. Hindi ko kasi alam kung paano minsan yung Tagalog, di ba? Kaya mas maganda sana talaga yung Bisaya ba? Kaso nga lang hindi mo man maintindihan. Kasi gusto talaga nila na makipagbalikan ako kay Jojo. Pero bago ako pumunta doon sa Batangas is 2 years na kaming wala ni Jojo. Paano nila malalaman, mga kainday, wala man kaming kontak, wala man silang alam sa buhay ko. Oh, di ba? At si Nunoy, si Kautol, hindi niya rin alam. Alam mo kung ilang taon yan bago umuwi? 5 years. Yung yung 3 na kaming umuwi, yun at na nakauwi siya. Pero hindi nila alam ang buong istorya ng buhay ko. Oh. Kasi si Kuya, eto na, napapansin na parang may kakaiba na kay Sir Bobby at Inday. Ayaw na ayaw ni Kuya na masira ang pamilya ni Inday kasi nga meron siyang naiwan na asawa at anak doon sa probinsya. Diyan naintindihan ko sila, na concern sila sa akin, mga kainday. Walang problema, naintindihan ko kasi mahal nila ako. Pero dapat intindihin din nila ang side ko. Hindi na ipupush mo ako doon sa taong ayaw ko. 2 years na kami, kuya, nawala. Kinausap ko kayong dalawa. Ano maganda mong desisyon? Sabi mo pa nga sa akin, di ba? Ito po ay hindi paninira, mga kapanalig na. Kasi po, ang tagal namin nanahimik. Hindi wala na ako, hindi kami nagsasalita, hindi po kami nagbabanggit ng kung ano-ano. Kailangan po namin magpaliwanag ngayon kasi si Inday ay tumigil na hindi naman, sa totoo lang, hindi naman yan ang pinagawayan natin, hindi buhay ko eh. So, bumalik tayo. Imbis na pag-usapan namin para maayos na sa pamilya lang, ang ginagawa niya, gusto niya sa social media. So, bumalik tayo sa istorya. Eto na, si Sir Bobby, nakaka-chat ko rin yan, nakakausap ko, close kami yan eh. Hindi naman as in close, yung ano lang. Hindi kami galit sa iyo, Sir Bobby ah. Galit lang kami sa nangyari, ganito. Ayun nga, hanggang sa mag-iisang taon na hindi namin alam na nagkakamabutihan na pala sila ni Sir Bobby. O para, nagkakabutihan na. Bago ako pumasok sa isang relasyon na yan, alam mo yan, kuya, ikaw alam mo yan, at saka si Kautol. Di ba si Kautol pa nga nag-chat doon kay, na-surprise ako? Tapos sasabihin nyo, wala kayong kaalam-alam, huwag kayong tumakas. Pinapadala ng ganyan, ng rose, ang galing nyo, ang maniniwala lang sa inyo, ang hindi nakakakilala sa inyo. Kinausap ni Kuya, si Inday. Nakasama ko kayo ng isang taon na sabihin nyo, hindi ko kayo kilala. Baka mamaya, may gusto na sa'yo yan. Sabi niya, hindi, wala ah. Tagi siya ng tangke.
So, kami naman naniniwala kami. Ako papasok sa isang relasyon hindi pa kami tapos? Bilang kapatid, Wow, easy. sino ba naman ang gusto nyo mapasama ang kapatid nyo? Kung alam mong may pamilya yan, di ba? Ayaw nyo masisira. Ayaw nyong kawawa yung bata. Di ba? Nang dahil lang sa may pera yung isa, iiwan mo na yung asawa mo. Diyan pa nagkamali. Pati ang pira ng tao, dinamay nyo pa. Iba ang issue natin, iba pinalabas nyo. Anak. Diba? Naranasan ko na rin yun eh. Nang hirap na hiwala yung diba? Hindi ako perfecto. Ang dami kong pagkakamali sa buhay. Aminado. Mabutit alam mo. May anak ako ng 2. Diba? Pero itinatama ko yung mga mali. Oo, ikaw nga tinatama mo. Ako pa kaya? Binibigyan ko sila ng sustento. Kung alam ko siguro perfecto ka, siguro maniniwala pa ako sa'yo. Ako yun. So, kung tama buhay mo. Hanggang sa nagtagal na, si Kuya, doon ko na wala pa akong pakialam eh. Kasi sabi ko, buhay niya yan. Bahala siya. Walang kang pakialam na ikaw nga nang susutsot kay Kautol? Ikaw ba nga ayaw mong magsalita? Para ayaw mong magsalita diretso sa akin. Gusto mo si Kautol. Ganon. Etong si Kuya kasi, sa probinsya lumaki at magkasama talaga silang lumaki. Kumbaga ako, kapatid lang nila ako, nangayon lang nila ako nakilala. Hindi nila ako nakasamang lumaki. Naranasan nila yung pagmamahal ng mama ko. Wow, si Kuya man. Diyan palang Kuya na kung parang nagsisilos ka. Pero Kuya, kapag umuwi ka dito, lahat ginagawa namin para hindi mo maramdaman na iba ka. Iniigiban ka pa sa paliguan mo. Nilalatagan ka pa ng tulugan mo. Malasing ka. Sino kumukuha ng pangpampunas mo? Tapos sasabihin mong ganyan? Naku, dapat dyan pa lang na mo na mahal ka namin. Hindi ka iba. Dapat dyan pa lang, dapat binuksan mo yung isip mo. Hindi nakasarado yung utak mo. Naranasan nila ang alagaan ng mama ko. Naranasan nila pag may sakit sila, inaalagaan sila. Ako, pag may sakit ako, walang nag-aalaga sa akin. Lola ko lang, sarili ko lang. Inaturan, malayo ka. Intindihin mo naman. Na makasama ng matagal hanggang sa paglaki yung mama ko. Diba? Si Kuya ko, naranasan din yan. Oo, kasi magkasama kami Kautol mga lumaki. Alagaan. Kaya mas, sa feeling ko mas dikit siya kay Utol. Kasi ako lumaki ako, wala sa feeling. At saka kilala ko yung sa Utol kumpara sa'yo. Na wala ako. So, ayun na nga. Dahil hindi pa naman kami lumaki ng sabay, hindi ko pa siya lubos na kilala. Kaya ayoko siya sitahin ng sitahin. Hindi po, kahit matanda ako sa kanya, ayoko siyang sitahin o kausapin ng direkta. Kasi ayoko na magkasama kami ng loob. Mahal ko yung mga kapatid ko eh. Hanggang sa abot na mga kaya ko, tutulungan ko yan. Ayoko siya hinahayaan ko lang si Kuya. Si Kuya talaga ang galit na galit. Dahil nga may pamilya yan, may asawa siya, ayaw masira ni Utol yun. Kaya pinagsasabihan siya. Inaaway niya na. Kasi nararamdaman na nga po namin na parang may kakaiba na kay Inday. No? Diyan talaga ang mali na pinupush talaga nila ako doon sa taong ayaw ko. Totoo mga ka-Inday, kasi nung umalis ako, di ba, nagtatrabaho kami sa tubuhan. Ito yung dyan ay, ang sinabi ko sa kanila, Noy, sabi kong ganun, gugustuhin nyo pang ganito, sabi kong ganun. Nagtatrabaho kami sa tubuhan, pag uwi ko, sabi kong ganun, kukunin yung sa pira ko, na ni Jojo na yan. Tapos tinutumboy na ako sa bahay na hindi daw akin, hindi daw sa kanya daw ba yan, ganyan. At tapos sabi niya yung pera, sabing ganun, kinukuha niya. Tapos pumunta ako kay mama, sabi ko hindi maganda, kaya naglakas loob ako na sabi ko ganun kina Mick at saka kay Anin, Mick, bantayan nyo si Katkat, sabi kong ganun. Kahit hindi pumayag sina mama, hindi sila pumayag na magtrabaho ako. Pero sabi ko, ma, kaya ko, sabi kong ganun. Kaya ko magtrabaho ako, sabi kong ganun. Tutulungan ko mga kapatid ko, sabi kong ganun. Ayaw ko umiyak kasi hindi naman ako talaga iyakin eh. Hindi kasi ako plastic na tao ba. Kasi kung ako, yun ang pinapakita ko. Hindi ako, kahit masakit na sa akin, okay lang. Nagtrabaho ako sa Iloilo almost 1 year bago pumunta doon sa Kalaka. Nag-apply ng trabaho.
'Di ba? Nag-apply ako ng ano sa ibang bansa nga, sabi ni Kuya na papuntang Kuwait. Tama naman si Kuya. Yun. Nung time na umuwi kami ng Iloilo, nitong huli, paliwanag ko po ulit. Ayun na, doon ko na napansin na itong si Sir Bobby at si Inday ay nagkakamabutihan na. So, ang ginawa ko po, chinat ko si Sir Bobby. Sabi ko, Sir, ano po ba talaga pakay nyo kay Inday? Kasi po, may pamilya yan, huwag nyo pong sirain. Kung huwag nyo pong silawin. Kasi, ang ginagawa ni Sir Bobby po, hindi kami galit kay Sir Bobby, pinapaliwanag lang namin sa side namin. Pinapadala ng pera ang mama ko, pinapadala ng... Sa totoo lang, wala namang natanggap si Mama na pera galing kay Bob, kung hindi galing sa akin. Walang pinadala yan si Bob na pera para kay Mama, ah. Kung hindi ako bibili ng pagkain para sa bahay, wala yan silang matatanggap, Kuya. Alam mo yan. Parang tinatanong kung magkano tuition fee ng isang kumpatid, pag-aaralin. Sabi ko, Sir, huwag nyo naman pong silawin sa pera yung pamilya ko dito sa probinsya. Kasi kaya ko naman po sila tulungan. Ang plano ko po kasi... Kayang tulungan? Saan tinulong mo kung hindi galing sa sponsor? Totoo, Kuya, hindi ka naman nagtulong na galing bukal sa loob mo kung hindi galing sa sponsor, Kuya. Oo, alam ko. Kung hindi dahil sa'yo, walang nagbigay na sponsor. Pero nang galing sa bulsa mo, may binigay ka? Siguro yung gasol eh. Mga kapanalig, doon na kami mag-vlog sa Iloilo para makasuporta po sa pamilya ko. Uuwi kami doon. Puro lang naman kayo plano, wala man. Unang community, magtatayo pa nga kami ng pulpo eh. Kinausap ko nga kayo, di ba, na masinsinan. Noy, Kuya, sabi kong ganon. Tulungan natin si Mama, sabi kong ganon. May sahod ka, may sahod ako. Hihingi ako sa inyo ng tulong, sabi kong ganon. Every month, bigyan nyo ako ng 1,000, tag 1,000 kayo ni Kuya, sabi kong ganon. Para may padala tayo kay Mama, may tulong. Eh ano, natupad? Inuo nyo lang naman ako. Hanggang ngayon, hindi nyo naman tinutulungan si Mama. Puro lang naman kayo salita. Wala naman kayong ginagawa. Tapos ako pa masamain nyo? Ayun ang plano namin. Sabi ko maganda to kasi mataas din ang views pag kompleto ang pamilya. Masaya ako kasi nakukompleto kami pamilya eh. Nakakabandi ko yung mga kapatid ko. Diyan mo sana naramdaman na mahal ka namin. Matagal ko nang hindi nakasama. Nakakabandi ko yung mga pinsanin ko. Yung stepfather ko mabait din, yung stepfather ko doon. Kaya hindi namin pinaramdam sa'yo na iba ka dito. Mabait din naman yung mga kapatid ko doon. Talagang nagkaroon lang ng problema tungkol dito. Yan, hanggang sa sinuportahan ko sila Inday dito sa pag-vlog, nakakasahod na siya ng malaki. Malaki. Nakakasahod na siya ng maganda-ganda. Hindi ko sila hinihingan. Diyan ka na. Hindi mo kami hinihingian. Si Kadede, si Kaotol, every month may binibigay kami sa iyo na para pambayad ng kuryente. O, diba? Sabi mo hindi hinihingian. Okay lang yun. Importante sabihin mo yung diretso. Dito lang kami, tulungan lang kami bilang pamilya. Masaya. Kasi nagkakatulungan kami. At magkakapatid kami. Sinihingian mo kami ng pang lahat-lahat dyan. May GC pa nga tayo na para lahat, i-remind mo kami. Pumasok na nga. Umuwi kami ng Iloilo. Nandun yung asawa ni Inday, si Jojo. Hindi niya pinapansin. May sarili silang bahay doon, mga kapanalig. Ayoko lang din mahagip ng camera kasi noong mga panahon na yun. Kasi parang ayaw ata malaman ni Inday na may asawa siya. Pero mayroon po talagang asawa si Inday yung mga panahon na yun. Oh, dyan talaga. Pinupush talaga nila na may asawa ako. Uy, nalibin ko lang yun. Hindi kami nag-asawa. Buang-buang kagad mag-isip. Ay, ilam kanimo, kapanalig ah. Tinutulak talaga nila ako doon. Mas gustuhin pa nila mga kainday na naaawa daw sila doon sa lalaki. Sa akin na kapatid nila, hindi sila naaawa. Tulak sila ng tulak doon na makipagbalikan ako. Na almost 2 years na nga kaming wala. Papasok ako sa isang relasyon kung may nagsasama pa kami. Nag-usap na tayo ng masinsinan, di ba? Sabi ko sa inyo, Noy, sabi ko ganon. Wala na kami ni Jojo, sabi kong ganon. 2 years na kami. Guy, pero sabi mo pa nga,
maayos nyo pa siguro yan, mabait naman si Jojo, sabihin gano'n. Si inyo siguro noy, siyempre mabait eh. Ako sa akin na nakakasama ko, iba ako, iba kayo, iba pinapakita niya sa akin, iba din sa inyo. Sama pa namin sa video yun, yung asawa niya. Oo, tama. Naglalaro, no? Kung alam niyo yun sa vlog ni Utol, kasama niya pa doon, hindi niya pinapansin. Yung pala, pampakay niya, talagang iwan at ipagpalit kay Sir Bobby. Pati buhay ko, pinasok mo. Mamaya pag sinabi ko na doon, nagkita sila ni Kwan doon sa, ano ba yung nilulumihan doon? Madaling araw. Oh, gusto mo yon? Sasabihin ko sa'yo na nagkikita sila doon, nagkantutan sila. Oh, maganda yon? Gusto mo may sabihin ko kung sino pangalan? Bakit buhay ko pinapasok mo? Ang pinagawayan natin dito si Mama. Hindi na ipapasok mo yung buhay ko. May buhay ka, ayusin mo muna buhay mo bago yung akin. Hindi perfecto buhay mo Inaayos mo buhay ko, yung sarili mong buhay, hindi mo maayos-ayos. Kuya, lahat ng ano mo, alam ko, kaya kapatid kita, pero iba sinasabi mo. Alam mo yung totoo. Nagkaliwanagan tayong tatlo. Ano pa nga sabi mo sa akin? Day, baka magkagusto ka dyan kay Kadidi, ha? Sabi ko, ano ako, tangaya? Diba, yun pa sinabi ko? Ako pa, wag mo akong anuin, ako pa nga tulay nyo, US, yung sponsor namin. Hanggang sa yun, nung nalaman ko yun, chinat ko Hindi pa rin umaaming si Inday ng mga panahon na yun pero nararamdaman ko na mayroon na silang something. Alam niyo kung paano ko siya nahuli. Di ba sa Iloilo, chinat ko si Sir Bobby? Sir, sabi ko ganun, huwag mo nang silawin sa pera. Tapos, ang reply sa akin ni Sir Bobby, bahala kayo. Kung anong gusto nyo, kung pag may nangyari. Kung tutusin, hindi naman yan pinagawayan natin, hindi buhay ko Kumbaga, private na buhay ko yan bahala daw si Inday ang magdesisyon. Dapat ano nga kayo sa akin Kapatid, ayoko rin masira talaga yung pamilya ni Inday. Kasi paano masira? Isira na nga. Magpapakantot kasi isang tao na alam mo may kumakantot sa'yo. Hindi ako gaya mo kung sino-sino kantutin mo. Magsalita ka parang birhin ka. Ang maniniwala lang sa'yo, hindi mo nakasama, hindi ka nila nakasama. Kilala kita kung ano kapiki ugali mo. Ba't ka papatol dyan? Porque mayaman? Ganon. Tapos sabihin mo mayabang ako kasi may pira. Kasi nasanay kayo na hindi ako nagsasalita, hindi ko kayo sinasagot. Nandun na kami sa probinsya, nahalata ko siya. Umalis kasi kami. Pumunta kami ng plaza. Chinat ko ngayon yung si Sir Bobby kasi doon lang may signal. Hindi nga ako nahimasok sa buhay mo. Buhay ko masukan mo. Ako nagpapasalamat din ako. Kasi pinaprotektahan niyo ako. Pero pagdating dyan, hindi. May sarili akong desisyon. Si Inday, tulala. Tulala. Tapos parang kature mo. Malamang. Yung dalawa, may connection talaga. Nag-uusap pa din. Buhay ko, pinaganon-ganon mo. Pero buhay mo, hindi mo ginaganyan-ganyan. May pamilya siya, may anak siya, masisira ang pamilya. Ikaw nga, hindi mo nga iniisip din anak mo. Anak ko iniisip mo. Nakapagsabi na si Sir Bobby na nag-chat ako. Kaya ganun yung reaction ng mukha niya. Hindi ko siya pinapansin kasi nainis na ako sa panahon na yun. Kasi ang tagal na sinungaling sa amin tungkol dyan. Puro baliw, wala lang yan. Bakit? Bakit nakinig kayo? Ako bilang kapatid niya. Nakinig kayo nung pinaliwanag ko? Na hindi naman kami lumaki na magkasama ng ilang taon. Kaya nga. Kaya dyan pa lang dapat hindi mo ako nakasama ng ilang taon, hindi mo ako kilala, hindi mo alam yung buong istorya. Pero gusto mo talagang itama yung pagkakamali mo. Hinimasukan mo buhay ko, na buhay mo, hindi ko hinimasukan. Hindi nga ako nakikialam. Ayokong kasi nasasagot niya nga rin ang mga mama ko dun Diba? Nasasagot niya Paano pa kaya ako na... Oo, sinasagot ko totoo, inaamin ko yan, sinasagot ko si mama. Pero hindi ko siya minumura.
Totoo, sumasagot ako sa nang-ayon. Pero hindi ko siya minumura. Na pinagtatanggol ko lang yung sarili ko. Tapos kapatid sa ina, di ba? Tapos sasagutin mo ako, ang tagal natin hindi nagsama pag nagkaroon ng problema. Sakit sa akin noon, kaya hindi ako nag-ano sa kanya nagpapangaral. Si kuya talaga. Hindi nagpapangaral, na hindi mo papangaral, mahilig mo lang parinig. Kuya siya, at magkasama silang lumaki. Kahit matanda ako sa kanya, hindi ko gagawin niya na pangaralan siya. Patawa-tawa lang ako. Patawa-tawa, plastic kaman mo. Eto na. So, siya akala mo kung sino mabait sa ano? Pabalik dito sa kampanan. Sa video, pero sa totoong buhay ay bakit di mo, dapat ipakita mo kung sino ka, hindi na nagpapaawa-awa ka. Asawa niya. Meron silang bahay dun eh. Oo, totoo. Kumbaga, meron na silang sariling bahay, nagpatayo. Doon sila nagsasama ng asawa niya. Asawa. So, ayun. Ayun na nga, iniwan na namin siya doon sa probinsya. Dala yung sama ng loob. Kaya kung makapansin nyo kung hindi na namin kasama si Inday dito. So, ito na nga. At yan, dyan na naman tayo. Alam nyo ba kung bakit ako iniwan? Ayun, nagpa-dispedida sila sa araw na yon, nag-invite sila ng tao, taga-pututan. Ayan, dito ko sasabihin sina Kuya Migo Ilunggo, dami nilang bisita na tinawag, si Kautol. Sabing ganun sa akin ay, Day, entertainin mo muna sila, sabing ganun, kainuman dito sa kabila. Sabi ko dito kayo, lahat kayo, inom kayo, bali isang mesa na yan. Hindi, Day, sabi ganun, dito kayo sa kabila, entertainin mo sila, sabi ganun. Ayun, yung dahilan dyan is, habang ini-entertain ko sila doon, nakikipag-usap ako mga kainday, sabi ng pinsan ko sa akin ay, Day, sabi ganun, yung shot, shotan ng alak, ganun. Sabi ko sa kay Nunoy, Noy, sabi ko ganun, pakikuha nga muna. Kasi si Nunoy andun na sa taas, malapit na sa kusina. Pero, yun ang dahilan kung bakit. Kasi nagalit siya sa akin na parang daw sino daw ako. Pero binaliwala ko, sabi niya ganun kay mama, Ma, Sinday parang kung sino ba? Sabi magutos ba? Sabi ganun. Noy, sabi mo, entertainin ko yung yung bisita mo dito. Sabi ko, kasi ikaw naman nagpapunta dito tapos wala naman akong intensyon na kung ano dyan, kasi siya yung malapit sa kusina at madali niyang abutin yung mga kailangan nila ba, yung tasa, yung shot glass. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako sumama. Tapos binaliwala ko yun mga kainday. Bawat daan ko, pumunta siya sa kusina, dada siya ng dada sa akin, parang sino ka? Hinayaan ko yan, mga 2 bisis, 3 bisis. Bumalik na naman siya, bawat kita niya sa akin, ginaganon niya ako. Parang sino kang nakauwi ka na dito sabing ganon sa akin. Yun ang mali nila kasi, sila gusto nila respetuhin sila, pero ako hindi nila nire-respeto. Yun bang tingin nila sa akin lagi, yung maliit ba? Ganon, kasi hindi ako sumasagot talaga sa kanila kasi takot ako dyan kay Kautol, totoo. Kasi kilala ko yan Pero sabi ko, hindi kasi, hindi naman ako bata na hindi nakakaramdam ng hiya. Yun ang dahilan, kaya pag pumunta na ulit siya doon sa kusina, sinabihan naman ka, parang kung sino ka, nakauwi ka na dito sabing ganon. Bakit sabi ko, kanina mo ba ako pinaparinggan pinatulan ko na talaga siya ba? Sabi ko, sobra ka na. Sabi ko, yun ang dahilan kung bakit ako hindi sumama na sa Kampanalig. Kasi sa sabi nila, huwag ka nang sumama doon, huwag ka nang bumalik. Sabing ganun. Yun ang dahilan. Hindi na asawa na yan. Kasama na si Inday. Hindi namin sinama na si Inday. Tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay natin. Tuloy. Okay? Vlog, pa. Nagpagawa ko ng bahay. Ang kapatid ko naman, sino ba to? John Paul. Si John Paul. Diba? Si John Paul, yung pumunta dito, tumulong sa akin sa pag-ano. May kumbaga hindi na kami ayos ni Inday nun. At saka si Kuya. So ito si John Paul naman ay mason. Doon ko lang nalaman na mason pala. So dyan hindi mo masyadong kilala Ako kilalanin mo. Kuya, baka pwede mo akong dyan muna ako.
Kasi para sa pamilya ko, magsisikap po ako. O, sabi ko, sige, kaya mo mag-vlog. O, mag-vlog ako. O, sige, tulungan mo muna ako dito sa bahay. Tapos ako na lang bahala sa'yo, bibigyan na lang kita hanggat hindi ka pa kumikita sa YouTube. So, yun. No, suporta. Nga, nung isang taon, huwag muna tayo doon. Bakit di mo tinuloy? Yung iwan namin. O, sige, tuloy natin. Yun nga, umuwi si John Paul ng December ata yun. November? Kasi magbe-birthday yung anak niya. Simula nun, hindi na bumalik si John Paul. Pero ang chat sa akin, magsisikap daw siya dito, tutulong siya lahat, niya, para unulad yung buhay niya, para mapatunayan niya sa asawa niya rin na gumagawa siya ng paraan, mapakita niya kasi yung asawa niya nasa ibang bansa. Hindi siya bumalik. So, ituloy natin yung kwento kay Inday. Yun na nga, nung nandito na kami, nagulat kami na patuloy pa rin pala yung communication, hindi pa rin pala siya nakinig sa amin, na itigil na yung kay Sir Bobby para magkaayos sila ng asawa Kita mo, pinupush nyo talaga nila na babalik ang ako sinasabi doon. niya, hiwalay na sila ng asawa niya. Kay Sir Bobby. Ikaw ipupost ko doon sa una mong babae. Gustuhin mo na kahit ayaw mo? Ang sabi lang niya, mag-iibang bansa lang siya. Pero inampun Hindi nyo alam ang punot dulo. Pinasok nyo buhay Hindi pa sila ko. hiwalay ng asawa niya nung time na yun. Hindi, walay. So ito na, nung nandito na kami sa Kampanalig, nabalitaan namin na may plano palang umuwi itong si Sir Bobby para makita itong si Inday. So, okay. Okay na. Sabi ko, ganun. Ibig sabihin, kayang panagutan. Mahal talaga. Sabi ko, okay din. Kaso nga lang, nasira yung pamilya. Oh, di ba? Sira na naman ang pamilya. Push talaga nila. Push pa more. Oh, ayun. Di ba? Nasira yung pamilya niya. Ikaw, nasira din pamilya mo. May sinabi kami sa'yo. Umuwi na. Umuwi na si Sir May Bobby. narinig ka sa amin? Na nakita na sila. Inamasukan yung buhay mo. Binibigay yung mga gusto. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang desisyon. Hindi na yung desisyon nyo susundin ko. Pinag-aaral, binigyan ng mga negosyo doon. Binigyan ng negosyo kasi sa dapat, inyo dapat yan. Di ba? Pangako nyo yan kay mama. Saan? Ni isa nga walang natupad. Kahit nga 1,000 na hinihingi sa inyo ka every month, hindi nyo maibigay. Tapos pangako kayong pangako, puro lang kayong pangako, palpak man. Ayun na. Hindi na kami kumikibo. Wala na kami communication, hinayaan na namin siya. Kumbaga, sige, yan ang gusto mo. Bilang kuya namin, hindi mo kami pinakinggan, okay lang. Hindi kinibo, binlock niyo ako nung umalis kayo. So, sige, tinuloy niya. At hanggang sa nabalitaan namin na, yun nga, nagsama na sila sa Iloilo. Kung tutuusin, wala ka naman sana doon kasi kay kami ni Kautol yun. At itong huli nga, Ano pagkaalam-alam mo hay? Ikaw doon, pinupunasan mama, naihi na naman sa short. Habang nag-aaway kami ni Kautol, doon ka. Binibihisan ka ni mama kasi sa sobrang lasing mo, naihi ka na naman sa short. Paano mo nalaman hay? Tapos kapag parang alam mo lahat. Ibig sabihin, mahal talaga siya ni Sir Bobby. Pinanindigan. Salamat sa ganun, kung talagang mahal. Pero, ang punto, nasira yung pamilya niya. No. Pinagpalit niya kay Sir Bobby sa mas mapera. Kita mo, pati pira ng tao, pinapasok mo. Bakit? Gusto mo humingi? Kuya naman, makitid talaga pag-iisip mo. Ang pinag-awayan natin dito, si mama, hindi na si Bobby at ang pera. Doon siya sa nabibigay yung gusto niya. So eto na, dahil nga hindi kami okay ni Inday. Hindi okay. Hindi rin okay. Wala naman tayong talagang pinag-awayan Nung umalis ka, wala naman talaga tayong pinag-awayan. Si Kautol lang naman nag-ano kami ni Kautol, hindi ikaw. Ikaw lang naman nagsasabing may pinag-awayan tayo. Ko naapektuhan. Mama ko naapektuhan eh. Pumunta dito, umuwi mama ko. Diyan tayo magkalaman. Nag-birthday ako nun. Diyan dapat tayo, dapat ikwento lahat. Kasama na si Sir Bobby nun at saka si Inday sa Iloilo. Kumbaga, na-meet na ni Sir Bobby ang mama ko, na-meet na rin ng stepfather ko, pati mga kapatid ko. At nabibigyan na sila ng mga pangangailangan nila doon. Hindi mo maibigay na puro ka lang pangako. Yung katulad ng nabibigay ni Sir Bobby. Dahil hindi naman ako ganun kayaman.
Bakit pati yaman ng tao? Malaking pera. Pinasok At mo? pinipili ko rin yung sarili ko dahil ako yung isang batang Bata ano, lansangan? Wala. Walang alaga ng magulang. Sa lola ko lang ako lumaki. Nagsikap lang ako para umangat. So binibigyan ko Umangat yung ka sarili kitid, ko. dapat tangatin mo Diba? kitid ng ulo mo. Ito na. Sinundo ko sa airport mama ko Oh, doon sa airport na yun, ano sinabi mo kay Mama Hay? para raw magkaayos kami magkakapatid. Kasi Oh. ayaw niya nga na ano kami na nagkakagulo. Kaya nag-request si mama na pumunta dito. Pinadala ni kuya ng pamasahe. Sinundo ko ngayon sa airport, si mama. Kasi nagkakagulo na kami. Tama, ikaw sa Hindi sundo. kasi nagkakagulo. Kasi wala nang pansinan pala. Hindi kami okay. Pero wala naman nangyayari na yung batuan ako. Hindi ako sumasagot eh. Ano pagsagot mo eh? Nakapla kasi sila sa Black akin. Ito, papaliwanag ko kung bakit. Umuwi ang mama ko dito. Pag-birthday ako, asaya ko eh. Kasi sabi ko makakasama ko mama ko sa birthday ko. Nandito mama ko. Diyan mama mo. Sinundo ko sa airport, umiiyak. Akala ko umiiyak siya dahil nakita ko, ganyan, makakasama niya kami ni kuya. Iiyak ka na naman daw. Umiiyak ako. Kaplastikan, pag iyak-iyak na yan. Yung mga anak niya doon sa kapila, yung mga kapatid ko, ganyan, namimiss niya na raw yung step Tato? Pag Iyak? ko pa lang doon, umiiyak na agad siya sa airport. Naiintindihan ko, kasi siyempre, mahal na napamahal na siya doon. Ang inaano ko lang, ako, bilang anak niya, si Utol, na hindi niya matagal nakikita, lalo na ako, na hindi niya ako napalaki, na hindi niya ako naalagaan ng may sakit ako, yun nga sabi ko. Kaya medyo naano ako na, teka, saglit ka lang naman dito sa sa Maynila para makasama mo kami at makasama mo ako sa birthday ko. Umiyak pa rin siya hanggang sa bus, bilang banggit siya ng banggit, na namimiss niya na nga yung parang nagpapahiwatig ng gusto. Unahin ko ng videos, mama, para marinig mo. Kausap niya ako. Hindi gawa-gawa ko to. Kausapin mo rin si kuya mo. Kasi ako willing ako hindi naman ako yung tao na na sobrang taas ng pride. Pag sinabing Hindi mataas ang pride na, sobrang ma-pride. Diba? Pag-uusapan namin yan para Maniniwala lang talaga yung sa tao sa'yo na hindi ka nakasama. Nandito na. Mabuti pa nga siguro ang sabon, bumubulay, bunganga mo, iwan ko lang. Hindi siya mapakali kasi iniisip niya yung mga anak niya sa Ang masakit lang sa part ko, ako kasi nga, Naiyak ka naman? Sa feeling niya. Tapos, June, parang mag-1 week siya dito eh. Nag-aano siya, nagpapahiwatig na gustong umuwi. Yung mama ko. Kinabukasan, birthday ko na. Tapos, ano ginawa mo kay mama Birthday ko na nung kinabukasan. Pumunta sa akin. Sabi niya, To, please pauwiin mo na ako. Sabi niya gano'n. Mababaliw ako dito. Sabi niya gano'n. Hindi masabi, sa totoo lang mga kinday, dyan kami nag-away, hindi naman away, nagtampuhan, kasi, ipakinggan nyo muna pala to, kung ano sila sasabihin niya, kung tama o mali. Usap nakakabanding mo naman kami dito. Masakit lang sa akin kasi birthday ko na kinabukasan, na hindi niya pa nararanasan na na hindi ko pa nararanasan na may nakasama ko siya sa sa birthday ko. Never pa. Yung pagkakataon na yun, na sana makakasama ko siya, hindi niya pa nahintay, isang araw na lang. Bakit? Isang gabi na lang. Bakit hindi niya nahintay? Sige. Hindi niya pa natiis. Tiis na Hanggang sa sumabog na yung damdamin ko, nakapagsalita ako sa kanya for the first time. Ano sinabi mo sa kanya? Sabi Sige ko, nga. Bakit naman ganyan? Wow! Malulo! Hindi naalaga. Mahinahon ka pala nagsabi ng ganyan, no? Hindi nakapiling. Diyan ka nagkakamali. Anak niyo ko, ito na yung pagkakataon na makakasama ko sa birthday. Gusto niyo pang umuwi. Mahinahon kang nagpapaliwanag, pero nung sigawan mo sa mama, hindi ganyan. Nakikilig siya. Hanggang sa nakapagsalita na ako ng hindi maganda. Sabi ko, grabe naman. Mas kailan ganyan? Ba? Sabi ko, mag-birthday na ako.
Dapat ako nga yung ano niyo, intindihin niyo kasi ako yung anak na hindi niyo ako nakasama na matagal eh. Ba't kayo ganyan? Tapos gusto niyo na umuwi? Palpak talaga kayo sa akin eh. Hindi ba naman palpak sinabi mo kay mama? Ng maano. Bukas birthday ko na, bakit gusto niyo pa umuwi? Hindi siya nagpapigil. Hindi siya nagpapigil. Talagang umuwi talaga siya kahit birthday ko talaga bukasan. Oh, kasi ito mga kainday ang nangyari dyan. Umuwi si mama, hinatid ni Kautol, alam mo kung ano ginawa ni Kapanalig. Binuyayaw na. Sabing ganun, walang kwenta kang ina. Sabing ganun, putang ina mo, huwag ka nang bumalik dito. Sabing ganun, huwag ka nang magpakita-kita sa akin. Sabing ganun, wala ka nang anak. Tapos sasabihin pa niya, wala na daw siya mga kapatid dito sa Iloilo, kalimutan na daw siya. At hindi lang yun yung masakit mga kainday. Si mama walang kaalam-alam doon. Alam mo ba kung ano yung ginawa ni mama, nag-impake? Ano sabi ko kay Kautol? Noy, ihatid nyo si mama. Sabi ko kung ano mangyari dyan sa kanya, na-depress, sabi ko ganun. Hindi nyo risgo yung lahat yan. Sabi ko, lahat tayong madadamay dyan. Hindi madidepress yung matanda. Alam niyo ba kung bakit? Tatawagan ko si mama. Ma, sabi ko, ano ka? Ito day, nagtutupi. Sabing ganun. Nakakain ka na? Oo day, sabing ganun. Nakakain ako. Ano ulam mo? Mangga. Sabing ganun. Bakit mangga? Sabi kong ganun. May ulam sila dito day. Yung paa ng baboy ba? Yung mga matataba. Sabing ganun. Hindi naman ako pwede doon. Sabing ganun. Mangga inulam ko at saka talbos ng kamuting kahoy. Okay lang yun. Sabi ko saan sina kuya? Si Kautol. Sabi niya doon sa video kihanday, naririnig mo yan? Sabing ganun. Gusto din naman sana nila akong dalhin pero pati nahiya man akong umalis na wala akong chinilas. Ni chinilas hindi niyo mabili si mama dyan? Kadami-dami yung pera. Inom nga kayo ng 1,000 tapos chinilas na mama hindi kayo makabili. Na 35 pesos lang yan, 50 pesos. Pag uwi, sabi ko ma, kakusapin ko ma si Nonoy. Wala na day, sabi nga na. Pinakita sa akin, mama, ayun, tulog sila sa duyan. Sino pa kausapin na matanda, hindi madidepress doon sa bahay? Nakakanga silang dalawa sa sobrang lasing. Sabi ganun, mama, parang wala mang tao dito yung bahay. Sabi ganun, dinadaan-daanan lang naman nila ako, si Nonoy mo eh. Sabi ganun, kinakausap niya ako minsan, pero si kuya mo, parang walang di namang pakialam sa akin. Ano ginagawa mo ma? Naglalabada ako dito ng mga bedsheet ng kuya mo, mga damit, sabing ganun. Doon lang ako, masakit lang sa part ko mga kainday kasi anak ako na tumatawag si mama sa akin na, Day, anong sakyan ko pa uwi? Uuwi ako, sabing ganun. Masakit para sa akin yun kuya. Babae ako kaya alam ko. Hindi ako sumasagot sa inyo, alam mo yan. Kasi ginagalang ko kayo, pero pagdating sa kay mama, ibang usapan yan. Kung hindi nyo siya ginagalang, ako sumasagot ako. Pero hindi gaya ng pagsagot mo, pagmumurahin mo ang magulang ko. Kung hindi mo siya kayang anuhin, respetuhin, wala kaming pakialam din sa'yo. Ikaw, kusa mo yung sinabi na wala ka ng mga kapatid dito. Kuya, ginawa namin lahat na para hindi mo maramdaman na iba ka. Mahal ka namin dito, alam mo yan. Lahat ng gusto mo dito kapag andito ka, binibigay namin para hindi mo maramdaman na iba ka. Para maisip mo, ay, mahal ako ng mga kapatid ko. Pati higaan mo, kami pa naglalatag. Pagpaligo mo. Tapos sasabihin mong ganyan, dyan pa lang sana maisip mo na mahal ka namin, mahal ka ng mama. Dyan pa lang sa pagpunta niya at pagbisita sa'yo. Dapat naisip mo na, ay, mahal ako ng mama. Kahit masakit sa kalooban niya na mabigat, na hindi siya sanay dito sa lugar na to, pinuntahan niya pa rin ako para makita lang at maserbisyuhan, makapaglabada lang ng inihian mo. Diyan pa lang sana nakita mong mahal ka ng mama. Kulang ka kasi sa pag-intindi. Dapat dyan pa lang. Ay, dapat sasabihin mo na, ay, mahal talaga ako ng mama ba? Pinaglalaba niya ako, pinagtutupi niya, nililinis niya bahay ko. Ano ginawa niyo kay mama ha? Hindi niyo nga pinasyal dyan. Ginawa niyong katulong. Paano maramdaman ng mama? Tapos sasabihin niyo na, nadidepress dyan, nalulungkot. Kasi wala naman kayong pakialam. Dapat nagpasyal si mama dyan para na
magbakasyon, magbanding kayo. Yun dapat, hindi na ikulong nyo dyan. Nauuwian nyo, lasing. Nakanganga kayo. Dito ko na Wala muna kayong puputulin to pakialam kasi sa lahat ng natira video sa na bahay. medyo Alam mo, mahaba-haba. andyan yung mama mo.